Tignan ho natin, medyo matrabaho yata siya kasi magbabahay-bahay kayo, mangungolekta. So ano po kaya ang kailangang katangian ng mga nangungolekta ng basura? Ako, dapat siya talaga unang-una ay sipag. Okay. Masipag talaga. At masinop. Kasi kung hindi ka masinop, ano din yung hindi kakikita, kumbaga ipapasa mo na lang kung ano nakuha mo dun sa junk shop. Pero kung yun ihahati-hatiin mo, kasi may tinuro silang proseso kung paano pahalalakihin pa yung kita nila. Ano po ba tong proseso na to? Halimbawa, yung pagdating kumukuha ng basura o bote sa bahayan, ang ibibigay niya sa'yo ay, di ba, bote siya, tapos may takip, tapos may label pa yun. Yung plastic saka papel. Okay. Kung halimbawa, hindi ka masinop, ibibigay mo na rin yung sa junk shop lahat. Eh kung tutuusin, pwede mong tanggalin kasi iba ang presyo ng label na kinikilo din yun. Iba din yung presyo ng yung takip. O kaya yung plastic. Kinikilo din yun. Iba rin yung mismong bote. Ngayon, ganun kasinop yung katulad. Marami pang So, kung maliban sa pagiging masinop, kasi po minsan sa atin, iba ang konotasyon natin pag sinabing nangungolekta ka ng basura. So, wala bang kasama parang nahihiya sila, natawagin silang basurero? So, ano po yung naging parang reaksyon nila nung mga unang taon nila sa pangungolekta ng basura? Ang unang dyan kasi yung kanilang kasama sa bahay. Kasi sabihin ng mga asawa nila, ano ba yan? Hindi naman kita pinababayaan, bakit nag-ano ka? At sa kanila kasi, ang sinasabi nila is, kumikita na sila, at the same time, nakakatulong pa sila sa kalikasan. Kasi nga, ito yung, tinuruan na as bilang community organizer para maging advocacy sila sa kapaligiran. Kumbaga, hindi lang talaga pera ang rason, di ba? Yung unang naging layunin nila para sa kalikasan at kalusugan. Parang bonus na lang kasi na kumita pa rin sila. Kasi para sa mga ibang nais tumulad, baka matakot sila na syempre sabihin, anong ginagawa niya, nangungolekta kayo ng basura. Medyo sa lipunan natin kasi iba rin yung tingin, di ba, ng iba sa mga nangungolekta ng basura. Pero kung titignan natin, talagang malaki ang pera sa basura. At saka hindi kasi talagang malaking puhunan. Bago kasi, dapat ibukas mo yung isipan ng mga tao. Ano ba yung nangyayari sa iyong kapaligiran? Bago, kasi mahirap maghikayat sa mga tao. Na pag ganyan na talagang magkakalkal sila. Kasi kumbaga kung walang pundasyon ng kung para saan ba, kung ano yung layunin, ito nakikita nila para sa kalikasan at kalusugan, talagang magpupursige sila. So, para sa inyong pananaw, anong uri ng pagbabago ang naidulot sa Barangay Minantog West ng proyektong ito? Unang-una, nadisiplina sila. Kasi hindi lang yung, kumbaga, unang target natin, masana yung mga cluster rep. Kumbaga. Ngayon, parang bumaba na sa bawat bahayan. Nadisiplina sila na, kumbaga, may sako sila na naka-assign para sa yung binibili. Sa ibang basura. Tapos meron naman yung para dun sa mga nabubulok at yung nga ginagamit sa pataba. Kumbaga, sa atin nga, di ba minsan, ang hirap i-apply. Mahirap talaga. Totoo yan. Napakahirap. Pero sa kanila kasi nga, unang-una, meron silang batas. Na ginawa ang ordinance yung barangay. Tapos, unti-unti, natututo sila na... So, maganda talaga siyang ehemplo ng positibong pagbabago, di ba po? Kasi parang hindi naman biglaan na magbabago ang tao para sa kalikasan. Pero sa paraan na ginawa ng organisasyon sa tulong ng Lasal ay nagkaroon ng pagbabago para sa mga tao sa Barangay Minantog West. Maraming salamat po, Miss Myla, sa inyong panahon at sa pagbabahagi. Ayun po, sana naman po marami tayong nakuhang bagong kaalaman mula sa panayam natin kay Binibining Myla. Ngayong hapon po ay natuklasan natin
kung paano mapapanatili ang kalinisan ng ating kapaligiran at kung paano rin po mapangangalagaan ang kalikasan habang napapakinabangan ang basura. Nawa po ay naging inspirasyon sa ating lahat ang napakagandang karanasan ng mga taga Minantok West. Salamat rin po muli kay Binibining Myla sa pagpapaunlak. Mga kabaryo, sa susunod po na linggo ay tatalakayin natin ang mga gawain ng ating mga BHWs o Barangay Health Workers. Ang ating mga BHWs ang siyang nangangalaga sa kalusugan natin sa baryo. Aalamin po natin kung paano po sila kumikilos tungo sa positibong pagbabago. Ito po muli ang inyong kaagapay, Angel Pahileto, nagsasabing lahat tayo ay may kakayahan tungo sa positibong pagbabago.